Sinong mag-aakala na itong mga alagang hayop na ito mas mayaman pa sa 99% na tao sa mundo? Like, what do you mean na itong kabayo na to mas mayaman pa kay Vice Ganda? At itong kalapati na to kasing presyo na ng mansyon. Mga kamagkano, ito ang top 5 na pinaka-expensive na pet sa buong mundo. Number 5, si Missy, isang Holstein cow from Canada. Baka akala mo ang baka panggatas lang pero sa mundo ng elite cattle breeding, may baka na mas mahal pa sa luxury car. In fact, noong 2009, si Missy ay naibenta sa presyong $1.2 million. Kung i-convert natin yan sa peso, 72 million pesos. Bakit sobrang mahal? Dahil hindi lang ordinary cow si Missy. Isa siyang elite Holstein with award-winning genetics, strong milk production potential, tapos yung breeding bloodline niya, parang royalty ng mga baka. In short, itong si Missy, ang reyna ng lahat ng baka sa mundo. Number 4, racing pigeons o pangarerang kalapate. Take note hindi ito yung mga kalapating nakikita natin sa mga poste ng kuryente. Ito yung mga kalapating may pedigree, championship record, at bidding war na pang-art auction. Example, itong si Armando, isang racing pigeon from Belgium. Tinawag siyang Lewis Hamilton of Pigeons. Noong 2019, nabenta siya for around $1.4 million or 84 million pesos. Pero isang taon lang ang lumipas, may tumalo agad ng record niya. Si New Kim, isa ring Belgian racing pigeon. Sold in 2020 for around $1.9 million or 114 million pesos. Wait, teka, bakit sobrang mahal na mga kalapati na to? Kasi pag racing pigeon ang binili mo, hindi lang ibon ang nabili mo. Na-purchase mo din yung speed nila, stamina, navigation skills, race record, at bloodline. At ang mas importante pa, breeding potential. Kapag champion ang kalapati mo, pwedeng mag-produce ng future champion pigeons. Number 3, S-Legend, the koi fish. Kapag sinabi mong koi, baka iniisip mo yung isdang nasa fish pan lang. Pero sa Japan, ang elite koi parang living artwork. Tinitignan nila ang kulay, pattern, body shape, skin quality at bloodline nito. At ang koi fish na si S-Legend ay naibenta noong 2018 for around $1.8 million or 108 million pesos. Number 2, the Golden Tibetan Mastiff. Noong 2014, naibenta ang aso na ito sa China sa napakalaking halaga. Ang breed na ito ay tinatawag na Tibetan Mastiff, isang malaking aso from the Himalayas. Makakapal ang balahibo nila, malaki ang katawan, at minsan mukha siyang leon na nagpapanggap na aso lang. Ang average price ng Tibetan Mastiff can be around $2,000 to $6,000 or 120 to 360,000 pesos. Pero itong specific puppy na ito ay naibenta sa halagang $1.95 million or 117 million pesos. Bakit umabot doon ang presyo? Sabi nila dahil daw sa rare color, size, bloodline, at status symbol siya among wealthy buyers. Grabe no? Number 1, Fusaichi Pegasus, isang thoroughbred racehorse. Ito ang pet na hindi mo pwedeng pakainin lang sa sala. Kailangan mo ng stable, trainer, vet, jockey, at accountant. Alam mo kung bakit? Kasi ang regular na racehorse, ang presyo nila $75,000 or 4.5 million pesos. Pero itong si Fusaichi Pegasus, nako, ibang level. He won the 2000 Kentucky Derby at pagkatapos nun, naibenta siya sa Coolmore Stud sa halagang $70 million. O kung i-convert yan sa peso, 4.2 billion pesos. Yes, billion. Bakit ganun kamahal? Well, dahil sa horse racing, hindi lang kabayo ang binibili. Binibili din ng speed, pedigree, championship record at yung breeding value nito. Kapag champion ng kabayo, pwede siyang kumita not just by racing, but by producing future champion horses. Kaya si Fusaichi Pegasus, ang binili mo sa kanya, hindi lang siya, pati yung genetics niya. Grabe no mga kamagkano? Ikaw, kung magiging bilyonaryo ka, ano sa mga nabanggit ko ang gusto mong magkaroon na pet? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. Kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.